Morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, love your enemies, taken from Luke 6 verses 27 to 38. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, "To you who hear, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as well. And from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic. Give to everyone who asks of you, and from the one who takes what is yours, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. If you lend money to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners and get back the same amount. But rather, love your enemies and do good to them, and lend expecting nothing back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, for he himself is kind to the ungrateful and to the wicked. Be merciful, just as also your Father is merciful. Stop judging, and you will not be judged. Stop condemning, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in turn be measured out to you. The Gospel of the Lord. To you, Praise the Lord Jesus Jesus Christ. Okay, sa akin dito yung nakatouch sa akin yung be merciful just as your Father is merciful. Mahirap magpatawad. 'Di ba? Mahirap magpatawad. Yung pagbigay, minsan pwede mong pang matiis kasi gamit lang yun yung emotion, mahirap. Para magawa nila yan to dahil dito. Sabi, be merciful just as also your Father is merciful sa akin. So titignan ko yung sarili ko. No, kung gusto kong mapatawad ako ni God, kailangan mapatawad ko sila. Siyempre, gusto ko mapatawad ako. So talagang mag-e-effort ako dito. Kasi ito yung paghingi ng mercy. Kasi
Pag kailangan ko ng mercy, talagang hirap na hirap ako. Talagang hindi ko kaya. So Lord, I ask for your mercy to help me or to forgive someone, ganon. So, para makuha ko yon, kailangan maging merciful ako sa iba. Kung saan ka talaga weak, hindi mo kaya mag-isa ako. So kay God ka hihingi para magawa mo yung mahirap. So yun yung sa akin. Okay. So, ang ano mo, para magawa mo yan, sinasabi mo, Mm. I need to receive the mercy from God. Yes. No? So, ang hinihingi ko kay God is to give me the graces I need so I can be merciful to others. Yes. So, yun yung ano mo, parang hindi mo naman kayang gawin. So, you need to ask God for His mercy para ikaw din mabigay mo sa iba yung mercy. Mm-mm. Okay. Amen. Ako naman yung ano, eto parang sagot din ito ron sa sinasabi mo. Expect nothing back. Mm-mm. Expect nothing back. Dito kasi pagka tiningnan mo, lahat ito are things that parang injustices. Mm. Pag inisip mo, dapat naman, humiram siya sa akin, nangako siya, di ba? Dapat ibalik niya sa akin. Pero ako na naramdaman ko na rin yun. Meron mga time na gusto ko halimbawang meron akong nahiram. No? So gusto kong pahiram Bayaran. din sa kanya. Medyo mahirap talaga yon. O kaya nagpahiram ka, pagbalik sira. No? So parang mapiperwisyo ka eh. Yun yung ano eh. Parang sabi mo, nag-e-expect ka sa kanila. Dapat naman, alagaan nila. Hiniram niya sa akin na maayos yan. Ibalik na sa akin na maayos. Huwag mong isipin yung injustices kasi hindi mo alam yung kanilang sitwasyon at that time. Gusto man nilang ibalik sa'yo, pero sa kanilang pangangailangan, hindi nila nagawa. And ito yung mahirap. Kaya nga, ang reward na lang ang ating iniisip. Ito nakalagay dito, di ba? The reward is great in heaven. And you will be children of the Most High. Yan. Pag nagawa mo yon, that you do not expect nothing back. If you want to give mercy, let justice prevail sa panahon ng Diyos. Si God ang magbibigay ng justice, hindi ikaw ang magdedemand ng justice. Yun. Amen. Okay. So, 2 words lang talaga yung na-pick up ko, no, na importante dyan. Yung expecting nothing back is equals to justice equals mercy. Sa akin naman, ano, itong mga ito, no, talagang tama ito, sa totoo lang. Kaya lang, siguro, ano to diktat to ng Holy Spirit sa iyo eh. Kasi, magagawa mo lang to kung ng tama ha, kung nararamdaman mo yung Holy Spirit nagwo-work sa iyo. Kasi, may iba gagawin ito, pero masama ang loob nila. No? Dala-dala pa rin nila. Ginawa nga nila yan, no? Naging mabuti, no? Pero, dala-dala pa nila yung yung burden. Parang naiinis pa rin siya, pero dahil sinusunod nila ganon. Ang sinasabi ko, yung pag sinunod mo ito, hindi hindi mo na siya babalikan. Kung pinatawad mo na siya, dapat erase na yon. Hindi yung pag may nakakwentuhan ka, kukwento mo pa yun, makukwento. Andun pa rin yung galit mo. Hindi mo pa rin siya pinatawad. Ang motivation talaga ron is the reward that you are expecting. Yung reward na yun, ito yung parang tinatawag natin na reward in heaven. Pagka nagkaroon ka na ng desire to help the person, another grace na makukuha mo, may reward din yan, di ba? Yung eternal life, ang ating motivation, ang ating goal. Kaya natin ginagawa ito. Sabi nga, kahit na ano pang ginagawa niya, but if you give mercy, kapareho nga ng Diyos, sabi rin dyan sa gospel Ang Diyos naman, nagbibigay ng mercy kahit na sa mga bad. Good and bad, binibigay niya yun. Siyempre. So, siya ang example natin.
Si God kahit na bad ka, tuloy-tuloy pa rin siyang nagbibigay ng mercy sa lahat. Okay, so sana sa pag may mga namimit tayong mga tao, mga kaibigan, so hindi tayo mabilis mag-judge. No, tignan muna natin yung sarili natin bago tayo mag-judge sa ibang tao. Kasi mahirap din talaga. Yeah. Okay. Okay, so see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.